Ania ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Nakadunggab patay sa parking boy, dakpa na. Sospek, usa ka menor de edad. Lolo nga aksidenteng napusilan sa apo. Ang apo, voluntaryong ni surrender sa kapulisan. Samtang duwa ka sospek sa pagpusil patay sa ex-convict sa barangay Apopong Jansan, nakasuhan na. Pink eye disease sa kanding natala. Ubang hayop apektado na tungod sa El Nino. Ug distant learning sa mga publikong tulunghaan ipatuman sa Abril 15 hangtod 16 ning tuig. Surgeon, maayong hapon. Adlawng Sabado, Abril 13, tuig 2024. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Ako ang inyong kabrigada nga magatod sa inyong mga balita, dili lamang sa Surgeon, ingon man sa managlahing rehiyon. Ug kini ang Ronda Brigada. Nadakpa na sa kapulisan ang menor de edad nga sospek sa pagdunggab patay sa usa ka parking boy sa Pioneer Avenue. Giilugan nga rugby maoy rason sa sospek sa pagdunggab sa biktima. Ibrigada mo, Enami Mugpon. Nadakpan na ang sospek nga nakadunggab patay sa usa ka 16 anyos nga parking boy nga nadunggaban sa Quezon Street corner Papaya Street, Barangay Dadyangas West, Jansan. Nailhan ang sospek nga si alias Andre, 12 anyos nga usasab ka parking boy ug residente sa Malapatan, Sarangani Province. Matud sa amahan sa biktima nga si Michael, nakit-an sa mga batan-on ang sospek sa Bulaong Extension, Barangay Labangal ug ilaha kining gigukod hangtod nadakpan. Itong parking boy, nangutana saya, uli sa ilaha. Pagbalik niya, wala na. Nawala na. Di ilang gipangita. Kaya ang suspect sa parking boy kadtuman. Ilang gipangita. Nakit-an man nila. Ilang gigukod. Bidagan man, dinugdanay sila. Tabok na lang sa sapa. Isaka sa kuan, daig sa para Bulaong. Dito nila na dakpan. Napuningon sa kuha nga nagtuwa dito kay mao to'y nagpatay sa kahiro kay mong anak. Nagpasalamat si Michael sa kapulisan nga hingpit nang nasikop ang mihimo sa pagpatay sa iyahang anak. Buot niini nga makaistorya ang ginikanan sa sospek aron matabangan matud pa sila sa panggasto sa paglubong kang hero. Ayaw kong pasalamat man na nadakpan nga ako kong gikuan sa kapulisan nga makuha ng amahan na ito ginahan kay aron maistorya na ako kay dili pa man to siya mapreso kay underage pa man. Muna nga akong giingon sa kapulisan nga pangita tong amahan o ginahan kay aron maistorya na ako kay aron makuan ko sa gasto. Gamay-gamayan ko. Sa bahin sa Chief of Police sa Pendaton Police Station, mabaw ang nahimong rason sa sospek sa pagdunggab patay sa biktima. Ang grupo niya nga taga Purok Bulaong Extension, wala na sila yung maatuan po. Diya lang po siya nagtago bandang. So gahapon na nakita siya sa iyang mga tagrupo, bigukod siya o over sa tuwa. So nabaw lang kayo kasi nagtanay daw dito sa rugby lang ilahang nasa posisyon nila itong mga panahon na. Ang background niya ma'am, wala na siya sa ilang balay nagauli. Diri na lang dito sa Jensen nagstay. Ato siya sa grupo sa taga Purok Bulaong Extension. Diri na lang po siya nag-standby, mag-parking boy. Sa karon, gi-turn over na sa kapulisan sa DSWD ang minor de edad nga suspect alang sa hustong disposisyon. In the heart of changing lives kini sa Enami Mugpon, Brigada News.
Napasaka na og kasong murder ang duha ka mga sospek sa pagpatay sa usa ka ex-convict kaniadtong bulan sa Marso 31 ning tuiga sa ang biktima giilang si Jerry Abellanosa, 55 anyos nga residente sa Purok 2, Lanton, Barangay Apopong ning syudad sa Jensan. Gibutyag di Police Major Carl Jason Bainosa ang hepe sa Macar Police Station nga human ang ilang gihimong investigasyon, formal na nilang napasaka ang kasong pagpatay kaniadtong nakalabay nga adlaw. Una nang gikaingong may kalabutan sa personal nga bangi ug unsihan sa ilegal nga droga ang nahimong motibo sa pagpatay sa biktima. Una nang gihingusgan sa pamilya ni Abellanosa nga sa ilang pagkabalo, dugay nang wala na lambigit sa ilegal nga transaksyon ang biktima ug nagatrabaho na kiniisip usa ka welder. Nanatoy development ato actually yesterday or last 2 days ago na-file na nato ang kaso for murder katong ato ang suspect. Natay duha ka suspect ato Jay na gi-file na natong kaso. Dili lang mga tanom, mga apektado sa tukmang kainit tungod lakip na ang mga giatiman nga mga hayop ang hinay-hinay nang nangasakit ug nangamatay gumikan sa epekto sa El Nino. Ibrigada mo, Richel Gubalani. Dili lang mga tanom, kung dili lakip na ang mga giatimang hayop ang nagsakit ug nangamatay tungod sa tumang kainit. Gani, pipila ka kanding na sa Sarangani ang nakaangkon og pink eye disease o sore eyes. Usa ang mga giatimang hayop ni Salilang Pasandalan sa mga nakaangkon og susamang sakit. Doon na nausab manok og itik ang namatay. Nabalaka si Salila nga kung magdugay ang El Nino, mahurot na og kamatay ang iyang binuhing hayop. Namayat sila, ma'am. Kay wala na yung pagkaon. Ilang mata, ma'am? Nag-ano sila nga, Kasurize nag-surais. Luya na sila. Ano. Panawagan ni Salilang sa gobyerno nga tabangan sila aron masalbar pa ang nabiling binuhing hayop. So, wala na sila yung pagkaon. Wala naman may mais. Nga matay food. Wala na may pagkaon food sa ilaha. Kay tama-tama lang sa among budget. Naatuan na mo diri sa taga-probinsya? Wala pa po, ma'am. Ingon man nila nang hatag na daw sila og mga vitamins, mga supplies, medisina. Wala mi ka ano, ma'am. Giangko ni Dr. Amor Ilivaso, labaw sa Sarangani Provincial Veterinary Office nga nakatala sila og kaso sa pink eye, partikular na sa mga kanding na record usab nila ang damyo sa livestock og poultry sector sa probinsya. Naay mga cases, naay mga problema nga among na-encounter like sa kambing, sa ato ang goat production sa mga livestock nato. Naatay mga problema like katong ginatawag nila nga pink eye disease, no? Kung sa tao pa na sore eyes. Yeah. Yun yung mga na-encounter nato karong tag-init. Tungod niini naghatag ang provincial government og veterinary drugs og biosecurity supply sa mga apektado. Kini aron masiguro nga dili maapektuhan ang produksyon sa moong sektor sa probinsya. Ang munisipalidad sa Alabel ang labing unang LGU sa Sarangani nga nagdeklara na og state of calamity gumikan sa tumang kainit nga nasinatian. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News. Nagpagawa og anunsyo ang Department of Education kan DepEd ngadto sa publiko nga ipatuman na usab ang distance learning sa mga pampublikong tulunghaan sa elementarya ug sekundarya. Gani optional lang kini ngadto sa mga pribadong eskwelahan. Ibrigada mo, Liza Labajo. Ana-ana lang usa sa balay nagtuon ang anak ni Rizel May Bangkong sa pagbuhat og mga assignment. Kaabag usa siya sa iyahang anak. Karong naka-modular ang setup sa klase, siya usa ang nagsilbing magtutudlo sa bata. Ginaalalayan na lang, ginapabasa, ginapansiran. Samtang si Nanay Josefina, matagdunay klase. Siya ang gahatod sa iyahang apo sa eskwelahan. Karong pabag-o-bag-o ang anunsyo sa DepEd, alang kaniya mas nindot gihapon ang face-to-face nga klase. Ang module manggod
Usahay di, gani ko kabalo. Magtudlo. May ginang teacher nga nasa eskwelahan ng mga bata. Abril 12, nagpagawa og abiso ang Department of Education nga asynchronous na usab ang klase sa mga pampublikong tulunghaan sa adlawng Lunes ug Martes, Abril 15 hangtod 16, aron hatagan og higayon nga mahuman ang mga pending assignment, project ug requirements tungod sa nagkaduol nga closing sa kasantangang school year. Bisan pa man ang teaching ug non-teaching personnel, dili usab required nga mo duty, apan pwede usab gihapon mapadayon ang aktibidad sa regional ug school division offices sama sa athletic meet, division o school level programs. Hinuon, optional lang usab kini sa mga pribadong eskwelahan. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News. Heads up sa atong mga motorista tungod sugod Abril 16, doon na nausab lauman nga pagsaka sa produktong petrolyo. Pipila ka mga motorista, lain-lain na po ang diskarte aron lang makatipid sa gasolina. Ibrigada mo, Jean Mantile. Laing pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Lauman sunod semana Abril 16 ning tuiga. Gani pipila sa mga nagapatubil ang miaray na pod sa maong balita. Sama na lang ni Pastor Titus na nag-iyaw usa ka private vehicle nga 500 pesos na lang sumala pa ang ginapatubil ni ini sa karunog usahay na lang mo biyahe ug gikinahanglan lang aron nga makatipid sa petrolyo. Karon ginagmay lang kay wa may kwarta. Og nay kwarta dako nato. Kanang eksakto to lang ay kwarta di increase ko nato ang tubil para na direksyon og mugtaas gyud ang krudo at least na kanay pundo daan. Importante matud pa karong panahona ang mudiskarte na lang aron nga makatipid sigon ni Titus sa sama nilang nagasakyanan. Tungod mas gasto sumala pa ang tubil ug makonsume ni ini itandi sa paggamit og motorsiklo. Hinuon sa 500 pesos ni ining gipatubil, moabot pa og 3 ka adlaw apan nakadepende sa destinasyon. Karon 500 pesos lang. Kung dili lang sa Jensen mag-ikot mag 2-3 ka adlaw lang. Sa datos karon nga gipagula sa Department of Energy kon DOE, sulod sa 4 ka adlaw nilang trading, nakit-an nga adunay pagsaka sa presyo sa lana. 90 centavos ngadto sa piso ug 20 centavos matag litro sa gasolina. Piso ug 20 centavos ngadto sa piso ug 40 centavos ang sa kada litro sa diesel. Ingon man piso ug 10 centavos hangtod piso ug 30 centavos ang sa kada litro sa kerosene. So magkaya-kaya man gani pero kung magdugay siguro nga dali ra magtaas, di gyud magalahutay ang negosyo. Kaya siyempre adlaw-adlaw ni og mga muga, diesel, natay sweldoan mga tao nya kung magpataas pa gyud, di na gyud ka survive gyud. Gani ang padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Usa lang sab sa ginakabalak-an ni Carmela de Vivar, usa ka mag-uuma og residente sa Pulumulok, South Cotabato, nga dari pa sa Jensen tigdeliberan sa ilang mga produktong gulay. Tungod lauman nga musaka sabang ilang plite sa kada sako sa ilang produkto o gali mang sunod-sunod ang pagsaka. Sa karon anaa sa 150 pesos ang plite sa matag sako sa ilang produkto, nga kanhilang untang anaa sa 135 pesos. Nagsaka siya niya tapos ang among produkto hina na siya. Maglisod gyud mig kuan. Budget pud sa mo ang income. Dako gyud kay ipik sa mo ang sige na lang siya kataas. Malipay mi kana di ba na time nga nag-ubos nya pagkasunod mas musab labaw pa man og kuan. Oo, saka. Kahibaluan, kini na ang ikaupat nga semana nga nagsunod-sunod ang pagsaka sa presyo sa lana. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. At ang isa among pagbalik. Sarangani nakagawas na sa top 10 poorest of the poor province sa Pilipinas. Sirena o blinkers gibawal na sa mga dili otorisadong opisyal. Ug minimum nga sahod sa usa ka trabahante kulang kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada.
Niubos na ang natala nga poverty incidence kung ihap sa mga pobre nga pamilya sa Sarangani. Kini base sa datos sa Philippine Statistics Authority kun PSA. Gani ang nasangpit nga probinsya nakagawas na sa top 10 poorest of the poor province sa nasod. Ibrigada mo Richelle Gubalani. Nakita ni Tatay Jeremia sa pila kadekada niining pagpuyo sa Alabel, Sarangani Province ang inahinay nga pag-uswag sa lugar. Sa iyang personal nga panginabuhi, nabati usab niya ang hinay-hinay nga pagkalingkawa sa tumang kapobrihon. Improve yun kay, siyempre, ang among lugar, improve na po kay among kapitan, maayo mo po kadalasan mo. Okay mo, wala na to sa una, gubot kay sa una. Karon kapon mong panahon karon. Sa bahin ni Rosana Pacheco, inahan nga dunay tulo ka anak o residente sa Barangay Baluntay, Alabel, nabati niya bisan gamay ang kahamugaway sa kinabuhi tandi kaniadto. Sika driver lang ako ang bana. Sa tulo kadlaw makakaon na mi ka tulo. Tapos makakuha ko sa akong mga anak, eskwela tulo pagud ako estudyante. Mauna na amo lang nga makakuan na jud mi unlad na jud mi gamay. Ang amo ana ni kay nakipuyo lang ko sa ako ang papa. Kay wala pa man mi sariling balay. Unya, ingon sa ko papa kay amo aman daw na puhon. Mo nang diri ko mabuhay man bidati. Unya nagbali nang mi diri kay wala naman ko arga-arkila lang mi didto sa kalibo ang bulan. Sa dato sa Philippine Statistics Authority o PSA sa first semester poverty incidence sa ulahing quarter sa tuig 2023 gikan 36.1% o 48,280 pobre nga pamilya nga natala sa probinsya atong 2018 mi kanaog matud pa kini sa 30.3% o 44,700 ka pamilya sa Sarangani ang nagkonsidera sa ilang kaugalingon nga pobre. Kini ang rason nga gikan number 4 poorest of the poor province sa Pilipinas na nakaron sa ika-11 sa listahan ang Sarangani. Ang paghatag sa tanang serbisyo og lihok aron isaka ang ekonomiya ang nakitang rason ni Engineer Alain Alcala, ang labaw sa Provincial Planning and Development Office sa pagtanggal sa probinsya sa top 10 sa maong listahan. Kung tanaw nato bang mga investments, kay ang investment actually is the prime mover manggod na when we talk of kini bang poverty elevation, kay mo man ni atong kuhaan sa atong panginabuhian. Although agri-based, but then dako gyud po kaayog factor ng mga investments, particularly in the municipality of Maasim as well as in Malungon area. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani, Brigada News. Gibawal na sa mga dili otorisadong opisyal ang paggamit og sirena o blinker sa ilang mga sakyanan. Kini base sa Administrative Order No. 18 nga gipagula ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tubag matud pa kini sa problema sa trapiko. Ibrigada mo Jean Mantile. Sa tumong nga masiguro ang seguridad sa publiko, ilabi na sa mga congested o traffic areas. Gimando ni Presidenteng Ferdinand Marcos Jr. nga ibawal na ngadto sa mga dili otorisadong opisyal sa gobyerno ang paggamit og sirena, blinkers ug uban pang mga signal devices. Naobserbahan nga dunay mga pribadong sakyanan nga nagagamit og signal devices nga kasagarang rason sa trapiko. Ilawom sa Administrative Order No. 18, gipahinumduman sa presidente ang mga kawani sa gobyerno nga mamahimo lamang mo gamit ni ini ilawom sa mga emergency situation. Exempted sa maong AO ang mga sakyanan nga ginagamit sa law enforcement agencies sama sa AFP, NBI, PNP, fire trucks, hospital, ambulance ug uban pang emergency vehicle. Lakip dinhi ang sakyanan sa Pangulo, Vice President, Senate President, House Speakers, Supreme Court of Chief Justice, Cabinet Secretaries, Senators, Kongresista ug Associate Justice sa Supreme Court. Ganit diri sa General Santos City, sigon ni Police Captain Omar Barret, ubay-ubay nga mga pribadong sakyanan na ang nasampulan tungod sa maong violation. Actually, na naman tayo kahit sa isang ani before. Bakit na, listing naman sa PD 96. Tanan siya, gina-confiscate na mo kasi bawal talaga yan. Yan yung isa sa pinakamandato natin, yung implementation ng PD 96, no? Daghan na tayo na, since pagsugod, sa pagsugod na pili pa na eh. Daghan na kayo tag na baklasan o blinker, daghan na kayo baklasan o mga siren.
Kung mando pabor diri ang pipila ka individual, ilabi na mga tricycle driver nga kanunay nagaatubang sa hagit sa trapiko. Kadungog tag mga ingana manggod ma'am, sama ng bumbero, emergency gina. Di siyempre mo padaplin jud ta. Sama na mga driver, makuratan gud miya na ma'am. Pero nagiuban ma'am nga layo pa ba mo, mana na ba? O malisang mi siyempre driver, padaplin ka dayon ni. Pero kung ano ma'am, nasa gobyerno nga mga abusador ana. Okay lang na siya. Kaya kung sa kwan lang, halimbawa, para sana, gibawal man na sa mga ubang sakyanan, no, mga wangwang. Kaya nasa ingana lang sa ilaha. Kaya sila man ang kwan. Kung unsa ang kwan sa mando sa taas, mo na po sundon. Matod ni Police Captain Barrett, sulod sa bulan sa Enero 1 hangtod Abril 11 ning tuiga. Sa Riyon 12, mi kabat na sa 26 ang nakuhaan sa LED lamps, samtang upat ang sa blinkers. Is already implementing the PD 96. Ayun yung batas na pinagbabasihan nitong administrative order number 18. In relation naman dito sa bagong administrative order prohibiting the government officials and personnel from using sirens, blinkers, and other similar signal flash devices. Nag-start tayo nag-implement nung Martes. We were able to confiscate 4 sirens and 4 blinkers. Na nakita natin na nag-violate nito, strict talaga tayo sa pag-implement ng ganito. No? Kasi nagkakaroon kasi ito ng hindi magandang impresyon sa komunidad. At ito ay isa ring traffic violations. Sa bagong iyo nga gimando, ginahulat na lang sumala nila ang mga gidugang o gibawas sa guidelines aron mapatuman kini. At kami, inikot namin yung mga munisipyo, mga barangay, may to inform the barangay captains, even the mayors, the respective administrators, na meron na po administrative order number 18 na binaba at pinirmahan ng ating butihing Pangulo. We will plan out visit these mga establishment na nagbibenta ng mga blinkers na ganito to inform them of the standing order. So therefore, bawal sila pagbenta sa mga civilian o sa mga tao na hindi sakop ng exemption. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Migawa sa resulta sa usa ka pagtuon nga makonsiderang kulang ang minimum nga sahod sa usa ka minimum wage earner. Kini tungod sa parayong pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Samtang usa ka ekonomista, dunay tambag sa mga trabahante aron dili makulang ang ilang mga sweldo. Ibrigada mo, Jean Mantile. Kung realidad lang sumala pa ang basihan, sigun sa pipila ka minimum wage earner, kulang matud pa kini. Ilabi na nga padayong nagausbaw ang presyo sa mga palaliton karon. Usa na diri si Veronica Ganton nga nagatrabaho og usa ka pribadong establishmento diri sa Jensen nga bisan kini single ug walay ginabuhi ang sweldo niini. Kulang pa sa iyang mga bills. Wala pay apil ang pangkonsumo niini sa matag adlaw. Permanente kay naman po tay kinahanglan nga kanang gamit na to, nga sarili na to. Naman di time ano, yan apo tay kinahanglan na paliton. Kung apo kay siguro gina suportahan na pamilya, kulang po siya. Diri sa Region 12 ang kasamtangang kita sa mga mamumuo. Ang sa non-agriculture, 403 pesos. Samtang sa agriculture, 382 pesos. Gani ang mananagat nga si Joseph Suliano. Dili man kini makarelate sa mga minimum lang ang sweldo. Apan isip sama sa ubang mamumuo nga nagapaningkamot aron mabuhi ang pamilya. Bisan pa adunang man sila'y increase sa sweldo. Kulang gihapon. Gamay ram po noon minya. Ang kuan lang, among panudan dia, gikan sa buntag, dala na panihapon. Kaya magsigag palit, ang buntag hapon, kulang jud. Okay, mahal na ba ang kuan ron? Magarni-karni ka, mahal. Gulay po, naapog hapon. Matod ni Suliano, siya gani sa iyang pagpanglawod. Maka-income kini og 500 pesos ang adlaw. Apan sasama niyang adunay duha ka anak, gabaguod gihapon. Dili, di nakaabot lagi sa kasimana ng 500. Ya, labi natin, layog na klase, kulangon jud. Kaya ka ng 500 sa kasimana. Pangbalon lang sa mga bata. Ya, upay labot sa kuan, sa kaon nimo sa kuan, budget nimo. Kahibaluan diri sa Jensen ang kasamtangang presyo sa bugas sa merkado publiko. Muabot hangtod 58 pesos ang matag kilo. Kung kaduha magluto sa usa ka adlaw, alang sa mga adunay pamilya, mukabat sa 116 pesos ang magasto. Kung i-multiply kini sa 7 ka adlaw, mukabat sa 812 pesos ang mamahimong budget. Kung muabot og usa ka bulan, ana sa kapin 3,000 ang imong makonsume. Wala pay apil ang sudan nga pananglitan ana sa 100
250 times 2 alang sa duha ka meal sulod sa usa ka adlaw. Mukabat sa 2,100 ang budget kung sumahon sa 7 ka adlaw. Kung sumahon tanan 812 sa bugas plus 2,100 sa sudan. 2,912 ang mamahimong maggasto sulod sa 7 ka adlaw. Wala pa'y apil ang merienda, balon sa mga bata, bill sa kuryente, tubig o guban pang basic needs o deduction insurance. Kay, halimbawa kung nakay kwarta tapos nakay paliton, makaisip ka kung dayunon ba nimo kay kasi pagkasunod wala nakay kwarta. Makahiram ta kay kulang man kung Kahibaluan bulan sa Oktubre milabay nga tuig 2023, giaprubahan ang 35 pesos a daily wage increase sa mga minimum ang sweldo ug bag-uhay lang sa nahimong survey sa Ibon Foundation as of March 2024 diri sa Region 12. Migula nga dagan gihapon ang nagabaguod luyo sa maong increase. Kini tungod sa pagsaka usab sa mga palaliton. Hinuon nakadepende sa diskarte sa usa ka tawo paunsa kini mag-budget. Samtang tambag ni Dr. Alfie Custodio, usa ka ekonomista ngadto sa publiko. Mo-remind lang gihapon ta nga we live within our means para naatay saktong savings, naatay mga bunluton in case of emergency, and if we can earn extra income, mas maayo na siya para kung moabot ang time nga murag magkalisod, dili pod kaayo ta mag-worry. Karing usually manggod ang confidence mo gikan na siya sa also confidence pod nato ba sa atong mga pag-prepare. So kabalo ko nga lisod pero kinahanglan somehow no mag-prepare pod ta. So given the income that we receive, automatic mo save ta para mag-abot ang time na apod tay bunluton. Mag-upskill pod ta kay murag grabe na ang competition karon sa kalibutan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Sa update sa Philippine Statistics Authority, nikunhod sa bulan sa Pebrero ang ihap sa mga Pilipinong walay trabaho. Samtang ang employment rate ning nasod nitaas usab og 1%. Ibrigada mo, Lizel Labajo. Unang adlaw sa trabaho karon ni Rizel May Bangkong, isip promodizer sa usa ka mall sa Jansan. Excited siya tungod human ang usa ka tuig nga pagpangita og trabaho. Aduna nagayud siya'y trabaho karon. Gigrab na lang po na ako ma'am, kay krisis lagi kaayo ma'am niya. Bisod jud po kaayo ang kan ma'am ba, wala kay magasto tibok adlaw. Sa sulod sa pila ka adlaw pod. Ang criminology graduate nga si Gerland Espeha, 5 katrabahoan iyahang gipasahan og resume. Una, makapangita og trabaho. Karon 7 ka bulan na siya isip security guard. Maglisod Japon og pangita bisag court. Naka-graduate Japon og 4 years. Kung usa lang jud ang naa ma'am nga available, mo na lang jud to kay lisodan mo wala dan tayo makita nga trabaho karon nga tarong so mo na lang. Lakip si Rizel o Gerland sa 1% sa may kunhod nga ihap sa unemployment rate sa nasod. Sumala pa sa Philippine Statistics Authority, bulan sa Pebrero tuig 2024, anaa na lang sa 3.5% ang porsyento sa mga Pilipinong walay trabaho. Itandi bulan sa Enero nga anaa sa 4.5%. Ang unemployed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Pebrero 2024 ay nasa 1.8 million. Ito ay higit na mas mababa kaysa na italang bilang ng unemployed persons Pebrero 2023 nasa 2.48 million at mas mababa rin kumpara noong Enero 2024 na nasa 2.5. Kung nikunhod man ang ihap sa mga walay trabaho, nitaas usab og 1% ang employment rate ning nasod. Bulan sa Pebrero, mikabat na kini sa 96.5%, samtang niaging bulan sa Enero anaa lamang sa 95.5%. Ito ay mas mataas ng 154,000 kaysa na itala noong Pebrero 2023 na nasa 48 million at mas mataas din kumpara sa bilang noong Enero 2024 nasa 45.90. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News. Nagkadaghan na matod pa ang gustong mag-supply og modern con electric jeepneys sa syudad. Kini aron mapatuman ang PUV modernization program sa gobyerno. Ibrigada mo, Dani Kasi.
Gikalipay sa pila ka mga kooperatiba sa Dakbayan ang nagkadaghan nga interesado sa pag-supply og mga modernong jeep sa Gensan. Sigun ni Robert Kang sa Lado Transco, dako kini og tabang sa mga kooperatiba nga nanginahanglan sa maong unit og mapatuman pa ang kagustuhan sa gobyerno nga modernisasyon sa mga pampublikong sakyanan. Daghan na kayo mga supplier karon and even electric jeeps nga mga latest technology nag-abot na. So this would make na medyo gwapo ang kanang playing field karon sa mga suppliers. And for us, that would reduce the cost. Ginapasalamatan usab sa nahisgutan nga giwala na ang unang polisiya sa Public Utility Modernization Program human nga naamyendahan ang Omnibus Franchising Guidelines ug namugna ang Public Transport Modernization Program. Medyo nalipay mi ato kay katong gihatag nga deadline nato to acquire the modern units medyo nausab, no? And if failure sa cooperative to apply a loan, doon ay penalty nga 5,000 pesos per day. Pero kung fault ni bangko or fault ni supplier, exempted ka dito sa penalty. Gibutyag sa General Manager sa Metro Gensan Transport Cooperative nga si Orly Sabilita nga ubay-ubay sa mga financial institution ang gusto magpautang sa mga kooperatiba o galing kay ang nakaapan taas og interest rate. Sumala sa naisgutan nga makaya pa nila sa ilang operasyon ang interest rate apan ang mas labing maayo og anunay pagbag-o sa sistema sa transportasyon sa Dakbayan pinaagi sa pagplastar sa mga tricycle og jeep. Samaan ng pagplastar sa katong mga higher modes and lower modes sa public transportation. Ang kato accepted man nato nga natay problema regarding sa mga tricycles nga wala pa gyud na plaster, and I think na may ginabuhat ang current administration kung paun sa maplastar ang ato ang mga kaigsuonan sa tricycle sectors para dili mahimong competitive ang ilang pagserbisyo sa mga four wheels pod. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Case sa Brigada News Gensan, Brigada News. At ang sa among pagbalik, dugo para sa kabrigada gidagsa sa mga blood donors. Kapin 40 ka mga bata makapanghimulos sa kapin 1 million pesos nga daycare center sa Purok Nangka, Barangay Conel ning syudad sa Gensan. O Brigada Lady Eagles na sakmit ang kadaugan batok NDDU. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda, Brigada. Ipaigayon karong adlaw ang simultaneous bloodletting activity kanang dugo para sa kabrigada. Samtang Brigada Media Group nakadawat og pasidungog ug pag-ila gikan sa Philippine Red Cross. Ibrigada mo MJ Fernandez. Nahimong instrumento ang dugo para sa kabrigada o sa bloodletting activity sa Brigada News Philippines nga dungan gihimo sa 50 ka mga istasyon sa brigada nationwide aron madugangan pa ang supply sa Philippine Red Cross asa gibutyag nga kada adlaw dili moubos sa 50 ka mga bag sa dugo ang mapagawa sa blood bank. Gitubag sa mga taga-suporta sa brigada ang panawagan nga mosalmot og modonar og dugo alang sa mga pasyenteng nanginahanglan niini. Usa ang magpares nga silang Jeffrey Safrag Sofia Agico ang sayo nga nagparehistro og dungan nga nagdonate og dugo asa tumong nilang makatabang og mahinluan ng ilang panglawas. Yes ma'am, giingnan ako siya na itry na mo mag-donate og dugo. Nahunahunahan ako ma'am na mag-donate og dugo kay para makabulig sa amon pamilya sunod kung makanginahanglan mig dugo. Limpay ko kay nakaano ko balik kay kapila na ko nag-try niya. Maabtan ko permit sa cut-off. Akong partner. Siyang nag-ano sa ko. Gihimong regalo ni Ruel Haron ang iyang bag sa dugo alang sa mga nanginahanglan atol mismo sa iyang adlaw na tawhan ug wala usab nagpaulahi sa pagdonate og dugo ang mga men in uniform sama sa PNP, Philippine Air Force ug mga force multipliers. Okay lang man, mas maug sa kuan pa gaan ng imong
lawas daw. Birthday na ko karong 28 so nanghit ko sa akong asawa nga mag-donate ko dugo. Matong tugtan po ko niya manang kanto po ko dre. So karon full force ang ato ang mga personnel ma'am from Tactical Operations Squadron Rahabuayan Philippine Air Force. So naami diri para ipakita ang support sa bloodletting activity nga gi-organize sa brigada. Happy kaayo kasi sa pamamagitan ng pagdodonate ko ng dugo, makatulong ta sa mga nangangailangan ng dugo. Mapasilamato ng Philippine Red Cross sa matag tuig nga aktibidad dungan sa paghatag og recognition certificate sa brigada nga gidawat ni Mary Grace Cortez, ang broadcast manager sa Brigada News Jensen. Naanatay 5 ka tuig nga padayon nga partnership, and so ang Red Cross is recognizing all the efforts of the brigada as our partner. So kani siya nalipay mi tungod kay dili lang sa Jensen as well as sa tibuok Pilipinas na atay almost 50 stations nga nagpasiugda karon. So kana dako kayo nga tabang tungod kay labi na karon nga daghan ang nagakinahanglan og dugo from time to time, no? Nagapasalamat mi no sa ato ang dugay na nga partner ang Red Cross kay always sila nagasupport sa ato ang bloodletting activity. Actually, this is a nationwide activity sa tibuok brigada stations. And of course, nagapasalamat pud mi sa tanan nga nagpartisipar og nagdonate og dugo karong tuiga. Mahinungdanon ng pagdonar sa dugo, makatabang kini sa pagsumpay sa kinabuhi sa usa ka individual nga nanginahanglan niini, ilabi na ang mga pasyenteng gipailawom sa dialysis, mabdos may sakit nga dengue o mga pasyenteng nabiktima sa disgrasya. Mukabat na sa 180 ka mga successful blood donors kon 87,500 cc sa dugo ang inisyal nga nalikom asa pa dayon ginapahigayon sa Viranza Mall ang bloodletting activity. In the heart of changing lives, kini si MG Fernandez sa Brigada News Jensen. Brigada News. Mga kabrigada, humanang nasangpit nga aktibidad alas 4 sa hapon kaganiha, 261 ka mga bag kun 111,500 cubic centimeters kadugo ang naliko. Tungod ana, dagang salamat mga kabrigada sa suporta nga inyong gipakita. Samtang gikalipay sa mga ginikanan sa Purok Nangka, Barangay Conel Jensen, nga human ang dugay nga panahon nga ilang pagpaabot. Maangko na nila ang gipangandoy nga daycare center alang sa edukasyon sa ilang mga anak. Ibrigada mo, Dani Kasi. Kapin sa 40 nga mga bata ang ginalauman nga unang makapanghimulos sa kapin sa 1 ka milyon ka pesos nga ipatugod nga daycare center sa Purok Nangka sa Conel ning Dakbayan. Gipamahayag ni Kapitan T.C. Agbayani atol sa groundbreaking ceremony nga ibutang sa nisgutan nga purok ang maong proyekto. Gumikan sa hangyo sa mga katawhan sa lugar nga mabutangan sila og eskwelahan alang sa mga kinder. Duga na dyan yung plano. Karon pa dyan na kuan. Duga na yung planos ng kanya. Sa unang mga bata, daghanag mga batang ng ang Purok Nangka. Layo ang eskwelahan nila. Si Purok Chairman Discarial nagpasalamat tungod nga gidungog ang ilang pag-ampo nga matuman ang ilang ginapangandoy nga daycare center. Sigun niini dili maesplikar ang kalipay nga iyang gibati tungod sa pagpakabana sa ilang kapitan og mga konsehal sa ilang purok nga butangan og proyekto nga alang sa mga bata. Dako kayo kalipayan dako. Og sa tanan nga mga taga Purok Nangka, daghang gyud nalipay sir sa kining daycare nga gihatag karon. Anaa sa sentrong bahin sa barangay ang pinakaduol nga daycare center nga anaa sa kapin sa 5 ka kilometro gikan sa Purok Nangka. Rason nga nagpasalamat ang inahan nga si Flor de Lisa sa maong proyekto tungod dili na sila kinahanglan pa nga moadto og layo aron makaeskwela ang ilang mga anak. Dako jud kay nako pasalamat sir nga na-joy na nga eskwelahan labi na ako'y anak nga eskwelahay. Dako jud kay siya tabang kay pareha nako usay akong bana wala diri og sa Conel pud siya layo pud sir. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi sa Brigada News Jensen. Brigada News. Nasakmit sa Brigada Lady Eagles ang kadaugan batok sa NDDU team sa basketball friendship game. Kagabi, Abril 12 sa Oval Gymnasium. Dikit ang nahimong dula tungod nagtay ang score sa duha ka grupo sa ulahing 3 ka minuto sa fourth quarter. Ibrigada mo, Enemy Mugpon.
Nahimong kulbahinam ang friendship game tali sa Brigada Lady Eagles og Team NDDU tungod sa dikit nga score gikan sa first hangtod fourth quarter. Atol sa jump ball, nakuha sa NDDU ang bola apan wala na shoot. Nailog kini sa Lady Eagles. Hangtod, nasulod sa ring og naka 2 puntos ang Eagles. Nahumaan ang first quarter og anaa sa 2 puntos ang biya sa Eagles sa NDDU sa score nga 16-14. Pag-abot sa second hangtod third quarter, mibawi ang NDDU ug nabiyaan og 6 ka puntos ang Eagles sa third quarter sa score nga 48-42 pabor sa NDDU. Nisamot og kasadya pag-abot sa fourth quarter, naniyagit ang mga nananaw human nga nag-tie score ang NDDU og Eagles sa ulahing 3 minutes sa score nga 55. Nahuman ang ikaupat nga quarter og midaog ang Eagles sa score nga 64-61. Honestly no, naglisod may kay praktisado jud kayo ng NDDU. So nag-adjust me, wala na mo wala na mo ano lang kapaspas. So nag-settle me sa mga defense. Always lang ako gina-remind sa mga teammates na mag-challenge always sa shooters. And wala, naka-adjust me sa fourth at sa third to fourth, ka-adjust me. So wala, nakuha na mo ang lamang. First of all, gusto na ko i-congratulate akong team kasi syempre, maugo na yung most awaiting game. Tapos mo to na. Nakaya na mo na skin, mga tigulang na, mga wala training, pero still, nagyapon sa mong heart syempre, ang basketball jud. Samtang, nagpasalamat sab ang Team NDDU og nahimong proud sa ilaha ang ilahang coach. Pero just because of sa tawag ng friendly game, sports lang, win or lose, wala may pagsisiyan. Proud kayo ko sa mga bata na maski kapoy kayo sila, nilaban sila sa ako ang mga dating player nga. Always man kami training kasi may gina-prepare kami nga game sa regional po. We are always mami determined nga madaog, but siguro karon di lang jud namo time and we need more pa mag-training. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jensen, Brigada News. Mga kabrigada, doon na usab ipahigayon nga health wellness caravan ang brigada karong umaabot nga April 15, 2024 alas 3 hangtod alas 6 sa hapon. Adunay ipahigayon nga libreng konsulta sa doktor, padula, zumba ug on-site promo ug sa mga buot mo avail sa mga nasangpit nga aktibidad. Ayaw mo pagduha-duha adto lang sa Brigada Pharmacy sa New Mabuhay Branch. Alayon kini sa selebrasyon sa adlaw natawhan sa Chairman CEO sa Brigada Group of Companies Incorporated nga si Sir Elmer V. Catulpos. Samtang padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan o ginabang. Alang sa Cash Donations, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 0000557-60731. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ug sa mga gustong mahimong brigada volunteers, pwede pud kamo modangop dinhi sa istasyon ug magpalista. Mao ka nang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Sabado. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko way sagol nga bakak tanan na alang sa kamaturan. Ako si Brigada Hana Perez, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.